Magandang umaga po sa inyo, Sec Benny. At po namin itong COA report. Inyo na ho ba itong nalaman na meron lang po na napansin ang mga COA auditors na meron pong ilan na nagdoble-doble po ng pagkuha ng benepisyo sa tupad, gayong sa loob ng isang taon, ang iba daw po nakadalawa, nakatatlo, na pareho po lamang yung mga pangalan. Ang iba ho naman daw ho ay nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare-parehong tao. Opo, Ted, nakarating po sa akin yung informasyon at antimano, ang akin pong dagliang naging aksyon, nagbigay po tayo ng direktiba sa lahat ng mga regional offices at ang atin pong field offices na tiyakin ang strict implementation po ng guidelines ng tupad. Yan pong nabanggit ninyo na COA finding, lagi po namin siniseryoso ano man po ang lumalabas na findings ng COA. At ang involved po rito ay dalawang rehiyon. Yung una po ay Region 2. May kinalaman yan, Ted, dun sa unqualified beneficiaries at nagkaroon agad ng agarang investigasyon at validation upang matignan na yung pong ikangay katotohanan at makagawa ng karampatang aksyon. Nakapagsagawa na po ng verifikasyon, validation na humigit kumulang mga 200 benepisyaryo at medyo maayos naman po yung naging resulta. Subalit may hindi po ito kagad na ipagpatuloy para po dun sa kabuuan dahil 4 na sunod-sunod na bagyo po yung tumama dun sa region. Medyo na antala po yung aming validation. Pero tinatapos na po upang sa ganun anuman pong tamang hakbangin. Meron pong dapat managutan. Bagamat yan po sasabihin natin na maliit na bilang kung ikukumpara sa kabuuan ng mga naserbisyuhan ng tupad program, mahalaga po sa amin na maisaayos. Ikalawa po yung may kinalaman naman po doon sa paggamit ng married at saka maiden names po para makapag-avail ng programa. Yung pong involved na region dyan ay NCR. Patay po doon sa investigasyon na huling na ipaabot sa akin, meron na pong nabigyan ng direktiba na nakapag-refund doon po sa amount na ikangay bumubuo doon sa mga nakinabang ng 2 beses. So yun po yung latest na update ko dyan. Yung pong ang napansin po kung bakit nagkaroon nga nung yung nabanggit ninyo, yung double availment, binigyan po natin na mahigpit na tagubilin ng atin pong IT unit at saka yung field officers na tignan na maglagay po ng additional na sistema o measures para mo maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari at nang sa ganun naman hindi po masalaula yung magandang pagpapatupad ng programa. Sec Benny, para lang mas klaro po ang ating pag-uusap sa tupad program na ito, ano ba ho ang basic dito po na mga pangangailangan? Sino ho ang naghahanda ng qualified beneficiary? Opo, sino po ang talaga pong in charge sa pagsusuri po sa kanilang kwalifikasyon and then yung actual na supervision habang ginagawa yung programa? Sir, dalawa po yung approach. Isa po yung tinatawag na in partnership with accredited partners at meron pong tinatawag na direct administration. In both cases po, yung pong sinasubmit na listahan, pinoprofile po yung ng Department of Labor and Employment. At kung meron nga pong nakalulusot na ganyan, amin mong tinitignan, yan ba ay deliberate o yan naman ay medyo mayroong problema sa sistema. Kinakailangan sigurong i-enhance natin ang atin pong pagtitingin kung paano mas maayos at hindi lalabag doon po sa guidelines na nabanggit ko dahil ito pong guidelines ng tupad, maliwanag naman po rito yung mga availments Minsan lamang po sa isang taon, maliban na lamang kung meron pong tinatawag tayo na natural or man-made disaster na magpa-qualify po sila doon sa nasabing pangalawang pag-a-avail. Pero isa sa ilalim pa rin sila, Ted, sa mahigpit na pagsusuri kung talagang sila ay karapat-dapat na mabigyan ng programa o makapag-avail po ng programang tupad. Ano ang papel ng barangay kapitan o LGU doon sa identification po ng mga benepisyaryo? Nagbibigay po sila ng listahan na binabalidate po naman ng DOLE. Tinitignan po kung talagang pumapaloob sila doon po sa mga eligible beneficiaries. Kasi kailangan po na ang tupad po kasi ay para sa disadvantaged workers o kaya displaced workers. Kaya yun po ang mga tinitignan ng atin pong DOLE personnel para matiyak na maayos po yung pagpapatupad ng programa. Hindi ho ba itong tupad na ito ay ipinanganak sa panahon ng pandemya? Tama ka dyan, Ted. Pinanganak sa panahon ng pandemya at
medyo ang naging ang resulta nakatulong po doon sa mga naapektuhan, ng mga na-displace, na-dislocate ng manggagawa. Ganon din naman po doon sa mga vulnerable sector. Lalo na po, Ted, nung nakaraang taon na sunod-sunod po yung bagyo, malaki po ang naibigay na ikangay pag-alalay, pagtulong, bagamat po ay temporary employment lamang, yung pong kanilang tinanggap na sweldo, cash for work po kasi ang tupad, medyo nakatulong naman po upang makatawid sila doon sa kanilang pangangailangan. Magkano po ang sweldo doon po sa mga benepisyaryo po ng tupad sa bawat araw ng trabaho? Ted, yung pong umiiral na minimum wage kada region po. Okay. So halimbawa po sa National Capital Region, Ted, ngayon ay 645. Dapat po ay 645 ang matanggap ng benepisyaryo po ng tupad. Gaano kahaba po, Secretary, ang dapat na maging trabaho ng isang benepisyaryo sa bawat pagkakataon po na hindi naman kalamidad na pinag-uusapan natin? Minimum of 10 days, Ted, at maximum of 90 days. Depende po sa klase ng public work sa kanilang gagawin. Okay, opo. So klaro po yan. Ano po? Yun po ang sweldo niyan, minimum wage doon sa rehiyon at ang maximum ay 90 days. Opo, at dadagdag ko lang, Ted, dapat po ay matanggap yan ng buong buo nung pong nagtrabaho o benepisyaryo ng tupad. Opo. Dapat po yan ay walang bawas. At gusto ko lang pong samantalahin ng pagkakataon sa pamamagitan po ng inyong programa. Kasi meron din po kaming natatanggap na mga sumbong-sumbong o mga ulat-ulat na babawasan daw po. Ako po sa mga pagkakataon na nakakawag-witness, nakakasaksi po sa payout po ng tupad. Akin pong binubuksan mismo sa harap ng benepisyaryo yung sobre. At pinapabilang ko po sa kanya. Sabi ko, pagkatapos nitong maibigay ko sa iyo ang kabuuan ng halaga na iyong pinagpaguran, pinaghirapan, ano man ang gagawin mo dyan, ikaw nakako ang may desisyon. So yun po yung senaryo at yan po lagi kong pinagbibilin sa akin pong mga katulong dito sa pagpapatupad at implementasyon po ng programang tupad. Cash for work. Anong klaseng work po ito, Secretary? Iba-ibang klase, Ted. Merong kinalaman sa paglilinis, pag-aayos po ng yung paghahanda sa mga eskwelahan, paglilinis ng kanal, at nakatulong din po ito in partnership PDSWD. Yung mga tupad beneficiaries po tumulong sa packing, repacking ng mga relief goods, lalo na po noong nakaraang taon, dahil sunod-sunod po, medyo naaagad yung inventaryo ng DSWD. Pumartner po kami sa kanila para na sa ganon, agarang makarating yung mga relief pack sa mga apektado po ng kalamidad. So, bahagi po yan. Meron din pong bahagi ng pagtatanim. Hindi lang naman po ito yung makikita natin na pangkaraniwan, nagwawalis sa kalsada. In fact, tayo, Ted, sinasabi natin, yung pagbawalis sa kalsada siguro, maayos yan dahil nakakapaglinis tayo. Subalit, mas mahalaga siguro na yung merong impact din ang ginagawa natin. No? Kagaya po ng paghahanda ng mga paaralan, paglilinis para sa tayo ang dadatna na silid-aralan ng ating mga mag-aaral. Yun pong pagtulong po sa pag-aayos ng mga irigasyon. Ginagawa din po natin yan. At yun nga po, bukod yan, atin pong inihahanda din yung ating mga magsasaka. Tumutulong po tayo pati po sa mga mangingisda na apektahan po sila ng mga kalamidad na tumatama po sa ating bansa. Opo, sa aming naging panayam sa taga-DSWD, mukha ho naman ding lumalabas na maaari kang maging benepisyaryo ng tupad, pero pwede ka rin makakuha ng benepisyo sa AIX at sa AKAP. Pwede po, pero yun po ngayon ang tinitignan ng ating pong DSWD, DOS, at Department of Labor and Employment. Kasi meron din po naman sigurong peculiarity yung kanilang programa, kagaya po nung tabanggit yung AIC. Yan po naman ay talagang ayuda. Ang tupad po naman ay temporary employment, cash for work po. Yan ang distinguishing feature po ng dalawang programa. Pero in both cases po, tinitingnan po namin na sana yung pag-a-avail ng sabay, wag naman yun ang maging pamantayan o panuntunan.
kasi dapat po maabot natin ang mas marami pang bilang ng ating mga mamamayan na nangangailangan po ng tulong. Opo, hindi ho naman matatawaran no po ang ganda ng adhikain ng programang ito, no? Cash for Work, at doon talaga ho sa nangangailangan ng hanap buhay sa halip na tumunganga lamang nagiging productive. Pero meron din pong kaisipan, Secretary, na ito pong uri ng mga ayudang ito ay nagbibigay po na sa halip na maengganyo yung manggagawa, yung ama o yung ina na maghanap ng hanap buhay na regular, ay umaasa na lang po dito sa mga programang ito. Ang iba nga po, kapag tinatanong mo anong trabaho mo, tupad, na para bagang regular na nilang trabaho yon. Kasi kung puro ayuda, hindi ho ba mendicancy culture na po ito? Itong nangyayaring ito, ano pong tugon niyo po doon, Secretary? Aasa ako sa tupad dahil nga pwede ako makahingi once a year Dito po sa AIX, hingi ako sa AIX, hingi ako sa AKAP, pabanjing-banjing na lang ako, hindi na ako maghahanap ng regular kong trabaho. At yun nga yung amon at tinutugunan ng mga departamento kagaya po ng DOLE at ng DSWD na ito po ay dapat magkaroon po ng sustainability at maiangat po natin na hindi po yung mendicancy ang maging kultura na nadidevelop. Yan po ay napansin din ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sana ito ay parang scaffoldings lamang. Tinutulungan natin sila. Kaya nga po sa programa pong tupad, meron po kami sa bahagi ng orientasyon ng mga posibleng beneficiaryo. Meron po kami doon pinagkakaloob na form na kung saan po ay tatanong namin pagkatapos ng iyong temporary employment, anong nakikita mo na dapat pang maging pagpapatuloy kung meron mang dapat pang asahan sa pamahalaan. Nakalagay po doon, pwede po nilang i-pick, pwede po nilang piliin livelihood program o kaya naman po ay training, retraining. Nang sa ganun, maihanda po namin sila sa mas permanenteng trabaho, hindi po yung aasa lamang na yung merong ganito. Kaya, Ted, naman yan, sa realidad, meron talagang ganyang klaseng mga kaisipan Kaya medyo, tabanggit ko nga kanina, hamon at pagsubok sa amin yan. Kasi gusto naming ikintal sa kanilang isipan na medyo na po tayo, dapat tumutulong man ng pamahalaan. Hindi po ito yung halos araw na habang panahon kayo yung maasa. Inaayos po yung ating database, no? Para nang sa ganon, isang tingin mo pa lamang po, makikita mo na ito nag-avail ng ganito, pero bakit nag-avail siya ng ganitong klaseng programa pa? So ginagawa po yan sa pagkasalukuyan ng pamahalaan kasi tumutugon po kami doon sa inyong mga pinapaabot sa amin na pwede pong maging batayan ng improvement o kaya naman dapat aksyonan dahil naabos yung programa, Ted. Hindi po kami hihinturian na yung sistema talagang hindi man po maging perfect, mabawasan po talaga yung mga findings ng COA na ganyan. Kasi, Ted, alam mo, sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, hindi naman sa nagmamayabang o nagmamalaki. Sa loob po ng 2 lumipas na taon, kami po ay awardee as a standing accounting office ng Association of Government Accountants of the Philippines. At bahagi din po ng aming pamantayan kung nagagawa namin ang tungkulin namin ng tama, yung pong pagkakaloob sa amin ng COA ng unmodified opinion. Yun po ay 2 sunod na taon na naipagkaloob sa amin. At gusto namin po na tuloy-tuloy namin magawa yun. At mangyayari lang po yan kung maayos po namin ang implementasyon ng mga programa. Singit lang ako bago po si Chacha. Yung pong kapag 4-piece beneficiary ka, di ba pwede ka pa rin magtupad, Pag-araw po, tinamaan po ng NACDA. Ang programa po kasi, disadvantage at saka displaced workers. Kaya ang disadvantage po, vulnerable, marginalized. Malawak. Karamihan po niya nasa informal sector, Ted. Sige. May tanong po si Chacha dito sa paggamit sa tupad ngayon ng mga EPAL. Yes po. Sec Benny, kalat po ngayon sa social media sa ilang mga lugar, itong paggamit ng tupad na nilalagyan pa ng litrato ng ilang mga tumatakbo para sa 2025 midterm elections. Aware po ba kayo dito sa ilang mga lugar? Yung pong sinasabi niyo, hindi lang po yan ngayon. Nung mga nakalipas na panahon, meron pong ganyang klase mga paabot pasabi at saka mga binabanggit. So ina-actionan po namin yan. At alam naman siguro din ni Ted kano ang challenge para po sa mga implementer, sa mga programa, pamahalaan.
hindi po namin siguro pwedeng tuwiran o tahasang sabihin, huwag kayong magpakita dito sa aming ginagawang programa. Alam naman ni ang reality riyan. Subalit, gusto ko lang pong tiyakin na ginagawa po namin ang aming tungkulin, pinapaabot namin sa mga benepisyaryo. Ito po ay programa ng gobyerno na hindi po kailangan ng padrino. Sabi niyo po, Opo, hindi kailangan ng padrino. Oo. Yes po, Sec Benny. Sabi niyo Opo. Candidly, hindi ganun kadali gawin yung trabaho dahil alam naman po natin, bawat kilos natin dyan ay sinusubaybayan, tinitignan, pinupuna. So, amin lang pong tinitiyak na lahat po ng alituntunin na kapaloob sa aming guidelines, amin pong ipatutupad. At yan po ang mahigpit na tagubilin namin sa aming mga implementors. Alam po namin na sila ay nasasubject sa mga iba-ibang klase ng pagsubok o kaya naman yung mga sitwasyon na medyo minsan nakapapagpahirap sa implementasyon. Paano kaya ito, Sec? program. Sec, paano kaya ito? May post po si Lucky Manzano. Si Lucky Manzano ba ang nag-post yan? Oo, kay Lucky Manzano na post po ito. Opo. At dito po sa post nito, basahin mong, paano kaya yan, Sec? Si Lucky Manzano, kandidato po sa pagka-vice governor, si Vilma Santos po, hindi ho ba, sa pagka-gobernador, tapos yung congressman, yung anak niya naman bunso, si Ralph Recto, nandun din yung muka doon sa sinasabing post na ito mismo. Ano nakalagay dyan? Tupad? Opo. Meron pong tarpaulin na nakalagay. Yung post not specifically about Tupad, pero dun mismo sa video makikita natin sa background nila nakalagay Tupad payout. Nandun po ang picture ni Lucky Manzano, nung isa pa pong kapatid niya na tumatakbo sa Batangas, maging ni Ate V Ni at ni Governor. DOF Chief Ralph Recto. Paghugan yan na ang sinasabi daw po, ito ho naman, bukas pong aming programa sa panig po dito nila Mr. Lucky Manzano. Kapag ho ganyan na kasama nyo sa gabinete ang muka doon sa tarpaulin, paano kaya? Siyempre po, siguro ang pwede pong gawin dapat ng aming mga implementors, yan po ay pagsabihan na ang payout po dapat sa Tupad, dapat specifically doon lamang po sa mga benepisyaryo at kung meron po silang gawin na gustong gawin na sila ay sabihin na po natin, nagpapakilala o nangangampanya, wag po nilang gawin. Wag po nilang gawin doon sa venue ng payout. Pwede po silang sa labas noon dahil karamihan naman po kami, Ted, the reality is nakikipag-partner po kami sa mga local government units para maabot po namin at yung pasilidad po magamit din namin. Pero hindi naman nangangahulugan yon na dapat ay kami ay maging mangutangan ng loob dahil ang tinutulungan po naman namin mga constituency, kung sino man po yung politiko, kung sino man po yung local government official, dapat siguro tulungan nila kami sa maayos at hindi pupunahin na pagpapatupad ng aming mga programa. Yun po yung amin pong sinisikap na gampanan at hindi po nagkukulang, Ted at TJ Chacha, sa pagpapaabot ng direktiba at paalala sa ating mga field implementors. Bagamat alam natin hindi ganun kadali, pero hindi po kami hihinto hanggat hindi po natin makita na ang implementasyon dapat ay hindi po nagkakaroon ng problema o hindi naman po nalalagay sa alanganin dahil yung pong mga nakikinabang yan, dapat po noon mapakalagaan natin din na magpatuloy ang ayuda ng pamahalaan pero hindi nangangahulugan na tuloy-tuloy yan kung nagkakaroon po ng mga problema. In fact, meron po kaming mga na-blacklist, meron din po kaming hindi. Pero ang nakalulungkot kasi dyan, Ted at Biggie Chacha, pag sinususpindi mo ang implementasyon sa isang area, yung mga ibang eligible talaga, madideprive sila ng serbisyo ng pamahalaan. Pero kailangan gawin para maituwid natin yung mga aberration, yung mga deviation sa mga guidelines na dapat sinusunod. Akala ko po, sorry po, Sec, mawalang galang lang. Akala ko, sagot nyo, titignan ko yan, Ted, kausapin ko yung dyan sa Batangas na yan, kung sino ba ang aming direktor dyan ng DOLE at kung alam niya yung bagay na iyan. Para lang ma-confirm po ninyo. Sorry po. Kasama yun. Hindi, Ted. You don't have to apologize. Opo. Actually, kasama yan. Kasama yan sa gagawin. Kasi Opo. pag merong nakakaabot sa akin na ganyang klaseng sumbong o kaya balita o napick up natin sa social media, hindi po tayo nagsasawalang tibo o nagkikipit balikat. Opo. Tinatawagan po
natin kaagad. Opo, sige Ted, po. no? Opo. Ayan Alamin niyo lang po, no? tiyakin sa'yo. Opo. Kasi nga, sabi ko nga, bukas ang aming programa, ha, para po dito. Sino nag-post yan? Again, di ba follower ka niya? Instagram account okay. ni Luis Manzano na i-post. Ayan. Opo, oo. na-post niya. So, Actually, yun ngang post mismo, no, Sek, hindi siya tungkol sa tupad, pero sa video mismo, makikita natin yung tarpaulin, nandoon po yung nakalagay, tupad payout, together with their family picture. So, Sek Oo. Benny, ngayon na alam nyo na, sa mga ganitong Okay. pagkakataon, talagang Sige. rerekta po kayo para sabihan sila na mali yan? Kayo na pong magsasabi nun sa Opo. kanila? Mhm. Sasabihan po na, in fact, bago pa tayo nagkaroon po ng ganitong klaseng panayam o talakayan, nakaraang taon, ganyan na po ang direktiba eh. Okay. Dapat Opo. sabihan natin sila. Pero medyo, siyempre, pagdating po sa Opo. field, Okay. pero mga magagaling po, may maabilidad, maglagay ng litrato. Pero pinagbabawal po namin yan na sana wag gawin. Opo. Naintindihan ko naman yun kung ikaw si director at ikaw magpe-payout pagkatapos sinabihan ka nitong mga nasa posisyon o makapangyarihang mga tao doon sa lugar, sino ka ba naman para tumanggi, di ba? Naiipit sila. Anyway, sige po, so asahan po namin ang inyong aksyon. Sa panghuli lang po, Secretary, nung pong ating huling panayam, nabanggit ko nga po sa inyo na kayo po'y isa sa mga board members ng PhilHealth, di ba? Okay. Yes, tama Opo. ka dyan, Ted. Opo. Ngayon po, nabanggit nyo rin po na dahil marami kayong trabaho, meron po kayong inaatasan na umupo doon sa board bilang kinatawan po ninyo, di po ba? No? Okay. Tama yan, Ted. Tama. Opo. Sir, alam niyo na ho bang ito na kasama kayo ha sa mga sinasabi daw po na merong criminal liability dito po sa naging report nga po ng Investigation Division po ng NPC, National Privacy Commission, Complaints and Investigation Division, kung saan po ang pinag-uugatan nito ay yung po nangyaring hacking noong pong September 22 ng 2023, kung saan po naglabas na ng resolusyon September 4, 2024, at sinasabi po na meron pong kapabayaan na nangyari, kaya po ngayon obligado po ang PhilHealth na magbayad ng higit sa 4 billion na penalties plus yung pong gastos doon po sa pagpapaabiso sa 4.2 members po na nakompromiso po ang kanilang data. Ito ba'y alam niya ho ninyo na desisyon? Wala pa akong ganyang updated na impormasyon, Ted. At maraming salamat sa iyong pagpapaabot. Para ngayon sa aking pagdating sa opisina, agad ko pong ipapatawag yung aking kinatawan upang bigyan ako ng pinakahuling update. May kinalaman sa usapin, may kinalaman niya sa hacking na nabanggit mo. Opo, sige po. Kasi sir, wala ba kayo talagang balak umupo sa actual board meeting ho nito? Kasi sa lumalaki pong kontrobersya involving PhilHealth, bilang labor secretary nga, nakaupo kayo sa board at dito po sa isyong ito, mukhang tayong mga miyembro ho mag-aambag-ambagan sa mga penalties na ito, pati ho yung gastusin doon sa pagpapadala ho lamang ng notice sa mga apektadong members. Ted, meron na po akong desisyon na uupo po ako sa pagpupulong po ng board upang nang sa ganon, personal at direktaho ako makapagbigay ng aking posisyon may kinalaman po sa anumang issue o anumang agenda items na tatalakayin sa nasabing board. Ay, salamat po na marami, Sek, kasi bilang kinatawan po ng labor, manggagawa din po naman po kami. Baka pwede marinig po ang ating boses dito kasi mahalaga din po na mabasa nyo nga po bilang isang abogado rin yung decision. Bagamat hindi pa ito final na naman kasi nga subject po ito sa mga apilang mangyayari pa. Pero basically po, ang sinasabi dito, yung 42 million na mga members po na nakompromiso ang datos, ha? Ang sinasabi po dito, kinakailangan daw abisuhan silang lahat sa pamamagitan po ng Koreo dito po sa nangyaring pagkompromiso ng aming mga datos. Doon pa lang po sa kwentada kung magkano gastos dito, halos kalahating bilyon na. Obligado po ang PhilHealth na gumastos dito. So ibig sabihin po, dahil sa kapabayaan nitong pinuno ng PhilHealth, kaya po nangyaring hacking na ito, tayo na naman mga miyembro mag-aabono dito. Yes, Ted. At ayang usapin na yan talagang mahalaga at seryoso sa atin. Kaya yung nabanggit ko kanina, aking pong ipapaabot sa inyo sa pamamagitan na rin po ng inyong programa na tayo po ay personal na uupo dun sa susunod na pagpupulong ng PhilHealth. At kung meron man pong ibang mga
schedule, akin pong isa-isang at akin pong uunahin. Bibigyan po ng priority yung pag-upo Ay, sa PhilHealth Board po. salamat po, Secretary. Kami po'y lubos na nagpapasalamat po dahil kumontak na po kami sa PhilHealth mismo. Sumulat na kami dyan. Di kami pinapansin. Kailangan, pati ho yung kinatawan actually ng mga manggagawa din dyan. Tahimik na tahimik. Hindi ho kami makakuha po ng access. So baka ho naman sa pamamagitan po ninyo, Secretary, ay malaman po natin kung ano po ang inyong pag-uusapan dyan at ano ang inyong gagawin dito po sa kapabayaan na ito. Sec Benny, salamat na marami, sir, ha, sa ulitin po. Ted, pwede bang makahiling sa iyo na ano man po yung sulat na inyong pinadala? Kung pwede po ba akong mabigyan ng kopya? Ay, opo. Mapadala po sa akin tanggapan at na hanggang sa ngayon ay hindi ina-actionan o hindi binibigyan ng tugon. Kung ang tugon man ay hindi satisfactorily o kaya naman dapat siguro ay tinutugon din, binibigyan po ng kasagutan. Nang sa ganun magkaroon po ng patuloy na ugnayan, makita ano bang talagang dapat na nangyayari, ano bang katotohanan sa mga usapin na ito. Yun lang siguro ang aking gustong hilingin sa iyo, padala sa akin yung listahan, yung mga sulat. liham Opo. o yung mga pinaabot po na komunikasyon Opo. na hanggang ngayon ay hindi po nagkakaroon ng tugon. Opo, sulat po namin yun tungkol doon sa naging board discussion, sa desisyon na ibigay po yung 89 billion na pera ng PhilHealth dito po naman sa gobyerno. Yung po ang tema ng sulat. Pero wag ko kayo mag-alala. Amin din pong sa inyo ipapasa yung desisyon mismo ng National Privacy Commission kung wala pa kayong kopya.